Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, magandang araw sa ating lahat dyan, sa lahat ng viewers at sa buong Pilipinas. Big love shout out. So ito na naman, mukhang may umiiyak na naman sa pag-alis ng ating mahal na Pangulo. Pagpunta nito sa Germany. So ayan po mga kababayan, umiiyak na naman ang mga anti-Marcos sa pag-alis ni Pangulong BBM papuntang Germany. Ayon pa sa kanila, lumakad na naman daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilostay na naman daw ang tax ng taong bayan. Grabe no mga kababayan, akala mo talaga walang ginagawang maganda ang lakad ng ating mahal na Pangulo sa mga sinasabi ng mga anti-Marcos na ito. Ganyan po kalupit ang mga ugali ng mga anti-Marcos. Kahit maganda ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, sa tingin nila masama. Diba? Tulad na lang po mga kababayan, ang pagpunta niya sa Australia. Pagkano po ba ang naiuwi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Umabot lang naman ng 86 billion mga kababayan ang naiuwi niya dito sa Pilipinas. So ganyan, galit na galit ang mga anti-Marcos dyan ng mga DDS. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito yung mga kababayan. Ayaw nila masapawan ang kanilang amo dahil hindi yan nagawa ng nakaraang administrasyon. Kaya galit na galit ang mga anti-Marcos na yan. Tulad na lang ngayon, sinasabi ng iba, dito sa rally, sa may Liwasan Bonifacio, sa may Maynila. Naku, nandito sila guys. Nagsisisigaw. Akala ko nga pre-rally. Ano naman kasi ang kinalaman dyan ni First Lady at saka ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Eh hindi naman no, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magpapahuli kay Kibuloy. Iniimbitahan po siya ng Senado at iniimbitahan po siya ng Kongreso. Kumbaga pinag-aagawan po siya. Hindi po ng mga babae ng Kongreso at Senado. Ano ang kasalanan ni PBBM dyan? Eh walang kinalaman dyan si PBBM. Ang sabi nga lang ni PBBM, mas magandang harapin niya na lang kung ano ang akusasyon sa kanya. I-proof niya kung talagang siya ay walang kasalanan. Kung wala siyang kasalanan, ba't kailangan niya magtago? Pero about ganito, may threat na daw si Pastor Kibuloy. May nagbabanta na daw sa kanya. Ilan ba siya sabi pa niya dito? Yung manoy alam na daw ni Pangulong BBM. Paparating na dito ang Amerika at huhulihin na si Kibuloy. Grabe talaga, no? Alam nyo, kung ikaw ay walang kasalanan, bakit hindi mo harapin? Kaya nga tayo may batas para maimbestigahan. Ngayon, ito po mga kababayan, meron ako narinig kagabi. Nagrarally sila. Sabi pa nga ng isang nagsasalita, nag-host. Di ko lang maano kung sino. Pero ang sabi niya, pag nasa harap niya daw po si First Lady Liza Aranita Marcos, ay sasampalin niya ng kaliwat kanan. Kaya mga kababayan, ang sabi ko sa Cebu, kung si Liza Marcos ay nasa harap ko lang, sinampal ko na yan, back to back. Tatapang na naman tayo sa bunganga eh. Pero pag nandyan na, hindi naman natin kayang gawin yan. First Lady, sasampalin mo? Maniwala ako sa'yo. So yun po mga kababayan, balik tayo dito sa pagpunta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany. Actually guys ang pagpunta ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Germany, hindi po siya pumunta
imbitado po siya, inimbitahan po siya mga kababayan. So hindi po siya ang pumunta lang. So meron pong invitation sa kanya na pinapapunta siya ng Germany. Lalo na ang mga mayayamang negosyante sa Germany. O di ba? Ayaw nyo ba yan? Ayaw nyo ba na may ganun tayong presidente na iniimbitahan ng mga mayayamang negosyante at mga kilalang bansa dito sa buong mundo? Ayaw nyo ba yan? Siyempre, ayaw talaga ng mga anti-Marcos yan. Kasi alam nyo naman, nasasapawan nga eh. Ayan. So ito po mga kababayan, inimbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga leader ng negosyo ng alinman noong Martes ng tuklasin ang mga pasalidad na paglalagay ng kanilang mga negosyo sa Pilipinas. Sa nasasabing kanyang administrasyon ay mananatiling nakatuon sa pagtiyak na mahusay na suporta sa mga dayuhang mamumuhunan dito sa Pilipinas. So isa sa mga pinunta ni Pangulong Ferdinand Marcos din ay para makipag-negotiate sa ibang bansa. Ganyan ang talino ng ating mahal na Pangulo. Hindi puro utang. May kita ang Pilipinas, hindi umaasa sa utang. Yan ang hindi kaya na nagkaraan ng mga administrasyon. Hindi nila kaya yan. Ito pa mga kababayan, ang sabi ng ating mahal na Pangulo. Inaanyayahan ko ang mga iginagalang na leader ng negosasyon alinman na patuloy isa-isip ang Pilipinas bilang maasahan na kasusyo na maaaring suportahan ang iyong pagpapalawak ng merkado at iyong operasyon. Sabi ito ng atin mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa Philippine-Germany Business Forum inauguration ng Department of Trade Industry. So nakakaasa ang mga mayayamang negosyante dito sa Pilipinas na mapuprotektahan ang kanilang negosyo at masuportahan ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak nito sa merkado. Diba mga kababayan? Ganyan ang talino ng ating mahal na Pangulo. Subalit, hindi kasi alam yan ng mga nakaraang administrasyon. Kaya mga kababayan, ito ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Ito na ang bagong Pilipinas. Tungo sa bagong Pilipinas. Kaso, yung mga kababayan natin dyan, ng mga anti-Marcos, siyempre, todo batikos. Kasi sinasabi daw, kinukurakot lang daw ni PBBM at ni First Lady at ng mga tao sa loob ng Malacanang ang pera ng taong bayan. Sige nga, matanong ko kayo, sino ang presidente na hindi kurakot na nakapagbayad ng utang ng Pilipinas? Walang presidente na nakapagbayad ng utang. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinasabi nyo na kurakot, pero 2 bisis na nakapagbayad ng utang. Noong 2022, nagbayad po siya ng 1.29 trilyon ang binayad niya mga kababayan. At nitong 2023, 1.60 trilyon ang binayad po ni Pangulong BBM sa utang ng Pilipinas. Magkano ba ang iniwan ni Pangulong Duterte na utang? Nasa 12 trilyon lang naman po yung utang na iniwan ni Pangulong Duterte kay Pangulong BBM. At nang naupo si Pangulong BBM,
Dahil walang budget ang gobyerno, nag-utang si Pangulong BBM. After 1 year, 2022, nakapagbayad kaagad ng utang ng Pilipinas si Pangulong BBM. Diba? Wala pa isang taon pa lang na nag-utang pero nakapagbayad kaagad. Ganyang kabilis ang aksyon ng ating mahal na Pangulo. Tapos sasabihin nyo, corrupt. Sa inyo, ano lang yan, ng kumbaga, chismis. Kay Pangulong BBM, may resibo. Sa inyo, chismis. Walang patunay. Sa kanya, may resibo. At isa pa rito mga kababayan, sa mga din ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Germany, ay ito mga kababayan, ito mga kababayan, kumpiyansa ang Pilipinas na ibibigay ng Germany ang lubos na proteksyon sa mga Filipino seaman. Kasi alam naman natin po mga kababayan kung ano ang nangyari sa Houthi. 'Di ba? Ito kasi ang nangyari diyan. Ang bulk carrier na MV True Confidence na may bandila na Barbados ay inatake umano ng mga rebuilding Houthi habang naglalakbay sa mga daanan ng dagat na Pula at Gulpo na Aden. Hindi bababa umano sa 15 na Pilipinong crew members ang sakay ng barko ng 2 Pilipinong seafarer na napatay sa pag-atake at ng kanilang mga labi ay hindi na na-recover. So ayun po mga kababayan, ang pinaka malungkot na nangyayari ngayon dahil hindi pa makita ang 2 bangkay ng namatay na 2 Pilipino seaman sa pag-atake ng Houthi sa kanilang sinasakyan na barko. At ito ang sinisiguro ng ating mahal na Pangulo na maproteksyonan ang ating mga Pilipinong seaman. At yan naman ay ibibigay ng Germany sa Pilipinas ang kanilang proteksyon sa mga seaman Pilipino sa Germany. So yun po mga kababayan, ikaw, ano ang masasabi mo rito sa pagpunta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany? Ano ang makokomento mo? Siyempre, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Naway suportahan nyo palagi ang ating vlog, Tropang Ilonggo po ang lingkod. At tayo'y magbibigay ng balita, katotohanan para sa bayan. Maraming salamat po.